Ayan, isa pong magandang gabi mga kapatid sa lahat ng mga nakikiisa sa ating online worship service. Sa gabi pong ito, binabati ko po kayo ng isang magandang gabi. Ako po'y umaasa na ang bawat isa ay nasa maayos na kalagayan sa kanilang mga tahanan o saan man po kayo naroroon ngayon. Ako po'y umaasa na nasa maayos kayong kalagayan. So ayan po, dadako na po tayo sa pinakamahalagang parte ng ating gawain, ang pakikinig ng salita ng Panginoon. Handa na po ba kayo mga kapatid? Ayan. Ihanda po natin ang ating mga puso, ang ating isipan, sama-sama po tayong mag-aral at makinig ng salita ng Panginoon sa gabing ito. Ang ating pong verse ay matatagpuan sa Pilipos 4 verses 10 to 13. Samahan niyo po akong basahin mga kapatid. Labis akong nagagalak sa Panginoon sapagkat pagkaraan ng mahabang panahon, minsan pang ipinamalas ninyo ang inyong pagmamalasakit sa akin. Alam kong hindi niyo ako nalilimutan. Wala nga lamang kayong pagkakataong ipamalas ito. Hindi ko sinasabi ito dahil sa kayo pinaghanapan ko ng tulong. Natutunan ko ng masiyahan, maging anuman ang aking kalagayan. Alam ko kung paano magkikahos. Alam ko rin kung paano managana. Natutunan ko na ang sikreto kung paano masiyahan sa anumang kalagayan sa buhay. Ang mabusog o ang magutom, ang managana o ang maghirap. Ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Salamat po sa salita ng Panginoon. Tayo po sandali yumuko at manalangin. Panginoon, makapangyarihan sa lahat. Nagpapasalamat po kami, Lord, muli sa pribilehiyong ito na makadulog sa iyong harapan. Patuloy salamat din, Ama, sa mga salita mo na aming pag-aaralan sa gabing ito na iyong ibibigay sa amin. Tulungan mo kami, Panginoon, na magkaroon kami ng malinaw na kaisipan. Puso namin, Panginoon, ay aming ihanda, Panginoon, at bigyan mo kami ng karunungan para, Lord, maintindihan ng iyong mga salita, maisabuhay namin ito, Panginoon. Magamit namin upang lumalim pa, Lord, ang aming pagkakilala at ang aming pananampalataya sa iyo, Panginoon. Lord, salamat po sa gabing ito. Bagamat magkakalayo kami, Panginoon, ng lokasyon, pag-isahin mo kami ng aming mga puso na nagnanais, Lord, na ikaw lamang ang maitaas sa gabing ito. Salamat po, Ama, sa pribilehiyong ito. Tago mo ako sa iyong likuran. Ikaw lamang ang makita, ang maitaas. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ayan. Siguro po, most of us ay familiar po tayo sa binasa nating verse, ang Philippians 4. Pero yung pinaka-famous po na verse niya is yung verse 13. And yung commonly po, mas alam siya sa English. Ano po yung English? Yung I can do all things through Christ who strengthens me. Ayan. So, pero po, sa gabing ito, aalamin po natin yung konteksto. Yung totoong gustong sabihin ng mga talata, hindi lamang yung isang verse na yun, kundi kung ano yung gustong sabihin ni Apostol Pablo, kung bakit niya nasabi yung mga bagay na yun. So, ayan po ang pag-aaralan natin sa gabing ito, no? Kaya, sige po, tayo po'y dadako na sa ating pamagat. Ang ating pong pamagat sa gabing ito ay Keys to Contentment. Ayan, pag sinabing keys to contentment, yung susi sa pagiging kontento. Konting flashback po sa ating verse. Ito pong verse na to is about dun sa pagbibigay ng regalo ng mga kapatiran ni Apostol Pablo sa kanya habang siya ay nasa kulungan. So, nasa kulungan po siya ng itong sinabi niya itong mga bagay na to, no? Kaya po makikita natin dito kung ano yung gustong ito sa atin ni Apostol Pablo, kung ano yung view niya sa buhay, ano yung mindset niya, matutunan po natin. At umaasa po ako na pagkatapos ng ating gawain, pagkatapos ng mga salitang ito, ay sikapin natin na gayahin, maisapamuhay yung mga ganitong klaseng bagay. So, ayan po. Tayo po ay dadako sa ating unang point. Pero bago po yun, ano po ba yung, bakit po kaya natin itatakil itong contentment? Yung pagiging kontento na tinatawag.
Bakit po kaya natin siya kailangang i-tackle, pag-usapan, ituro? So, sa mga panahon pong ito, no, aminin man natin o hindi na nagkakaroon na po ng hindi na po ganun kadali na maging kontento ang tao. Non-Christians, even Christians po, even sa mga Kristiyano, hindi na po ganun kadali. Meron, di ba nga po, usong-uso ngayon yung word na na sana all. Diba? Yung sana all. Kung tutusin po, yung sana all is a term po siya ng uncontentment. Kasi you're wanting something na wala ka, na meron sa iba. Although, hindi naman po masama na maghangad ng gano'n, no? Hindi po masama maghangad ng mga bagay na meron yung iba. Kung may kakayahan tayo, o di naman kaya is talagang kailangan natin. Kasi po talaga naman na yung technology po natin ngayon, no? Masyado na siyang advanced. Ang dami ng mga gamit na talagang makakapukaw sa mata natin, talagang pwede natin magamit for comfortability and mapapadali yung way of living natin. Pero, ang gusto po nating malaman ngayon is kung kailan ba tayo? Nag-i-exceed na ba tayo dun sa limitasyon na pagiging uncontented na yung mga wants natin dahil hindi na tayo kontento. So, ayun po yung itatakal natin sa gabing ito. Pumunta po tayo dun sa ating unang point. Ano po ba yung unang point natin? Ito is lower your expectations and increase your appreciation. Ayan. Siguro po yung iba sa inyo is narinig nyo na po itong quote na to. Ayan. So, basahin po natin yung supporting verse niya, yung verses 10 to 11. Labis akong nagagalak sa Panginoon sapagkat pagkaraan ng mahabang panahon, minsan pang ipinamalas ninyo ang inyong pagmamalasakit sa akin. Alam kong hindi nyo ako nalilimutan. Wala nga lamang kayong pagkakataong ipamalas ito. Hindi ko sinasabi ito dahil sa kayo pinaghahanapan ko ng tulong. Natutunan ko ng masiyahan maging anuman ang aking kalagayan. Ayan. So, ayun po yung sinabi ni Apostol Pablo, no? Kung matatandaan niyo po yung sinabi ko kanina, nasa kulungan po siya ng mga oras na ito. Pero napansin niyo po ba yung una niyang sinabi? Labis ako nagagalak sa Panginoon. Although niregaluhan siya, hindi po maging madaling sabihin na nagagalak ka, na nasa prison ka, nasa kulungan ka. Pag sinabi pa pong kulungan, 'di ba po? Pag sinabi pa pong although meron kang regalo, sinabi pa po niya is labis po siyang nagagalak. No, grabe po yung niya, yung kasiyahan na kanyang nararamdaman. So, ano po ba tong sinasabi natin na lower your expectations and increase your appreciation? Dito po tinuturo po sa atin ni Pablo, di ba? Sabi po niya dito is, nakita po natin na in-appreciate niya po yung binigay sa kanya ng kanyang mga kapatiran na tulong. But, asan po dito yung sinasabi na lower your expectations? Sabi po dito sa verse 11, hindi ko sinasabi ito dahil sa kayo pinaghahanapan ko ng tulong. Ibig sabihin po nun ay, hindi po nag-expect si Apostol Pablo ng tulong, but yet, in-appreciate niya po yung tulong na binigay sa kanya ng kanyang mga kapatiran. Ano po yung tinuturo niya sa atin sa mga talatang ito? Ano po yung gusto niyang sabihin sa atin? So, napakahalaga po na as Christians, bilang mga Kristiyano, na maging po tayong appreciative. Napakahalaga po nun. In any aspects po ng ginagawa natin, personal, socially, dito po sa ating tahanan, sa ating pong simbahan, sa ating pong trabaho, sa lahat po ng ating ginagawa. Napakahalaga po na appreciative tayo. Bakit po tinasabing mahalaga appreciative tayo? Kasi po, it will bring you more happiness. Diba po? Mas magiging masaya ang buhay mo kapag appreciative ka. Imagine na lamang po na lahat ng bagay na matanggap mo, lahat ng bagay na meron ka, hindi mo na-appreciate, gusto mo parang ganito, parang, hindi na, kahit naman kumbaga, deserve ko naman to eh. Kumbaga, magkakaroon ka po ng mga, hindi masyadong magiging maganda yung mood mo. So,
yung isang way po ng pagiging masaya is maging appreciative. Napakahalaga po nun, lalo-lalo na po sa relationship. Relationship, di ba po, commonly po ngayon na siyempre sa mag-asawa, sa mag-boyfriend, girlfriend, magkakaibigan, kapatiran, sa pamilya, sa mga magulang at anak. Bakit po mahalaga yung pagiging appreciative and nilolower my expectations? Halimbawa na lang po sa mag-asawa. Ako po, isa po akong bagong kasal po ako, newlywed. So, nalaman ko po na kailangan less expectation ka dun sa partner mo. And magiging i-appreciate mo siya ng appreciate her more. Kasi magiging way yun para mas maging matibay yung relationship nyo. Hindi kayo masyadong mag-aaway and magiging kayong parang, kumbaga, mas masaya yung pagsasama nyo. Ganun din po sa mga mag-girlfriend, magkakaibigan, na napakahalaga po nun sa pagbibuild ng relationship. Yung appreciation. Kasi po, it's a sign of compliment, no? Doon sa tao. And ganun din po, yung bilang Kristiyano, no? Yung i-appreciate po natin, sino po una dapat natin bang i-appreciate? Siyempre po si Lord, di ba? Kasi si Lord po yung, siya po yung Diyos natin. Di ba? Tulad nga ng lagi sinasabi, nagagawa po ba natin tuwing umaga, pagising natin, nagte-thank you po ba tayo kay Lord? Ano po bang bago tayo matulog, thank you po ba tayo kay Lord na may trabaho pa tayo, na buo yung family natin, meron tayong tinitirhan, nakakain tayo ng maayos, wala tayong sakit, di ba po? Ito po kasi yung ngayon, no? Issue ngayon dahil still nasa pandemic times po tayo. So, yung pagiging appreciative po, napakahalaga po nun sa buhay ng tao. Lalo na po sa ating mga Kristiyano. Kasi po kapag hindi ka appreciative, ay medyo, alam mo po yon, you have more expectation sa mga nakakasalamuha mo, sa mga tao sa paligid mo, and then hindi mo na-appreciate kung anong meron ka, is hindi ka ganun magiging masaya sa buhay mo. Isa pong secret sa happiness yon. Be appreciative. Ulit-ulit po natin sinasabi, no? Be appreciative. Kasi po napakahalaga po nun. Napakahalaga po nung traits na yon. So, hindi rin tayo gano'n nag-expect, no? Think of it po na lahat po ng bawat isang tao is appreciative, no? Isipin po natin yon kung gaano magiging maayos yung relationship natin sa isa't isa. Kasi po yung more expectation yung nag-create ng disappointments. Alam niyo po yon. Nag-create po yung mga expectations ng disappointments. Kasi po tao lang tayo. Hindi po natin ma-provide yung expectation ng bawat isa to the extent nung gusto nilang mangyari. So, magkukos po yun ng ma-hurt sila. Magkukos po na divisions, ng misunderstandings. So, para po maiwasan yon, isa po to sa mga i-practice natin. We must, ulitin po natin, lower our expectations and increase our appreciation. So, ayun po, no? Punta po tayo sa ating second point. Ating second point po ay, do not look at the wrong perspective. Yan, basahin po natin yung supporting verse niya sa verse 12. Alam ko kung paano maghikahos, alam ko rin kung paano managana, natutunan ko na ang sekreto kung paano masiyahan sa anumang kalagayan sa buhay, ang mabusog o ang magutom, ang managana o ang maghirap. Nakita po natin dito, no? Nakita po natin sinabi ni Apostol Pablo. Sa totoo lang po, si Apostol Pablo ay isa pang paborito ko na apostol. Kasi yung pananaw niya sa buhay, yung how he views yung life, yung perspective niya, yung mindset niya is talaga pong grabe. Talaga pong, kumbaga, hindi po madaling gawin to. Even as Christians po, hindi po
madali na tayo ay magkaroon ng ganitong klaseng perspective sa buhay. Baka sinabi po natin na sa second point natin is do not look at the wrong perspective. Kasi po, tulad sa panahon ngayon, no, mahirap ang sitwasyon natin, maraming tao nahihirapan, but still, we still have option kung paano natin titignan yung buhay. Binibigyan pa rin tayo ng option ng Panginoon. Kaya po sinasabi natin, do not look at the wrong perspective, on the wrong side of life. Let us be optimistic. Tingnan natin yung buhay dun sa positive side. Diba? Yun yung tamang perspective. Lagi natin tingnan yung mga pangyayari dun sa tamang perspective. Na pinangyari yun ng Panginoon kasi sapagkat meron siyang plano, sapagkat yun yung kalooban niya. Hindi po natin pwedeng questionin ng Panginoon sa kanyang mga kagustuhan, sa kanyang mga pinahihintulutang bagay. No? So, tignan po natin lagi yon ayon sa magandang perspektibo. No? Ganyan po natin si Apostol Pablo. Although, sabi ko nga po, hindi po siya madali. No? But step by step, let us learn from him. No? Step by step, matutunan natin yung mga bagay na to. Kaya po, tayo nag-aaral, hindi po tayo natatapos mag-aral, hindi po tayo natatapos na makinig ng mga salita kasi po natututo tayo. Step by step, natututo tayo. So, ito pong kung tutuusin po, for as my own experience, this pandemic, yung COVID, naging blessing in disguise pa po siya sa akin. Marami pa nagsasabi na 2020 it's the worst year ever. Worst year ever. Kasi po, almost 1 year talaga. Almost, March po nag-umpisa, di ba? Hanggang December. Talagang ang hirap ng buhay. Lockdown, takot ka, magkasakit, nisipunin, niubuhin, di mo gusto, di ba? So, naging blessing in disguise po siya sa akin sapagkat ito pong taon na to, kung lingid sa inyong kaalaman, ito pong 2020 ako kinasal, nakapagpundar ng sarili kong tahanan. So, naging mas maganda yung relationship ko sa family, mas na-appreciate ko yung mga loved ones ko kasi nakita ko na ganun kabilis yung buhay. Sa isang iglap, pwede magbago ang lahat. Na-appreciate ko yung work ko. So, marami po Kumbaga, iba-iba po tayo ng pananaw. Pero, I encourage everyone of you na tignan po natin yung mga bagay sa tamang perspective. Dun po sa positive side. No? Let us be optimistic. Although, sabi ko nga po ulit, hindi madaling gawin. Pero po pag-aralan natin. Kasi ito po yung tinuturo sa atin ni Lord, ito po yung gustong sabihin sa atin ni Apostol Pablo, na maging ganito tayo, no? Maging ganito tayo. So sabi niya po dito, 'di ba, natutunan niya na yung sikreto, 'di ba? Yung sikreto. Natutunan niya yung sikreto kung paano managana at paano maghirap, kung paano mabusog o magutom, magkaroon at mawalan. Diba po? Marami po sa atin na naka-experience na ng mga ganitong bagay. So hindi po ligtas ang lahat ng tao, no? Walang mayaman, walang mahirap. Kapag kasi Lord yung nagtakda ng mga bagay tulad po ng pandemic na to. 'Di ba? Walang nag-e-expect. 'Di po ba? Walang nag-e-expect ng pandemic na to na mangyayari siya. But still, 'di ba po? Lahat po tayo naapektuhan. So, ang gusto lamang po nating iparating is lagi po wag po tayong maging no? Wag po tayong maging negatibo. Kasi po yun yung magkukos sa atin ng stress. Commonly po, no, pagka mayroong problema, doon agad tayo sa, paano na to? Paano na yan? Wala akong pera, wala akong ganyan. No? Wala akong ganito, wala akong ganyan. So, yun po yung nagkukos sa atin ng stress Nagkukos sa atin ng, kumbaga, problema tayo. Hindi natin muna, kumbaga, hindi natin i-assess yung mga bagay. Kaya po, lagi ko pong sinasabi na, it's a matter of mindset. Kung ano po yung mindset natin. Lagi pong ito pong pinagustong sabihin ni Apostol Pablo na pinapaalala niya sa atin. Na mag-isip po tayo ng tama. Lagi po tayong mag-isip ng tama. Kasi po, dun yung battle
sa isipan natin eh, no? So, kapag ka po tama yung mindset natin, malamang sa malamang mananalo po tayo. Yan po mga kapatid, sino po bang ayaw ang manalo sa mga battles, sa mga personal battles? So, ayan po, yun po yung second point natin. Dako po tayo sa third point natin. Let God be your strength and be your provider. So, ayan, ano ba yan? Yung huling verse po, ito po nga yung sinasabi ko kanina, yung isa sa alam na verse natin, no? Yung verse 13, ang lahat ng ito yung magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. So, makita po natin, no? Kaya po pala nag-come up si Apostol Pablo sa ganun, sa sinabi niyang ganun. No? Kaya pala siya nag-come up na magagawa niya yun. Dahil sa lahat ng mga bagay na to, lahat ng mga in-explain niya sa mga previous verses, is may reason pala. May reason pala. Kasi binibigyan siya ng lakas ni Kristo para magawa yung mga bagay na yon. Hindi sa sarili niyang kakayahan. Tatandaan po natin mga kapatid, hindi po natin magagawa sa sarili natin kakayahan yung mga bagay nito. Napakahirap po kung wala ang tulong ng Panginoon. Kaya po, sabi po dito sa third point natin, di ba? Sabi po sa third point natin ay, let God be your strength and your provider. Hayaan natin ang Panginoon. No, lumapit tayo sa Panginoon. Tulad nga ng second point natin, lagi tayong, pag may situation, lagi tayong, agad, paano na to? Diba? Lumapit tayo sa Panginoon. Ilapit natin kay Lord. Di po ba? Kasi siya yung ating strength and our provider. Kaya po na napakahalaga na meron tayong relasyon sa Panginoon. Meron tayong magandang relasyon sa Panginoon. Hindi lamang po yung, kasi po, di ba? Paano natin siya matatawag kung wala tayong relasyon sa Kanya? Ang bawat isa po sa atin ay nangangailangan ng relasyon sa Panginoon. Yun po yung first and foremost natin kailangan. Kaya po, tinuturo sa atin ni Apostol Pablo dito na lahat ng mga bagay na to ay baliwala kung wala kang relasyon sa Panginoon. No? In-emphasize niya yun na ang lahat ng ito ay nagagawa ko dahil sa tulong ni Kristo. No? Naka-emphasize po yun. So, sa gabi pong ito mga kapatid, ito po yung pinapaalala sa atin ng Panginoon sa pamamagitan ng mga salita ni Apostol Pablo. At nawa po ay patuloy nating naisa-isip, naisa-puso at sama-sama natin tundalin sa ating mga buhay, sa pang-araw-araw natin na buhay. Kumbaga, simpleng mga bagay po, no? Kumbaga, pwede natin sabihin na alam ko na yan eh. So, pero po itong mga bagay na ito, napakalaki po ng impact. Sabi ko nga po, sa relationship, sa personal natin buhay, sa marami pang bagay. Unang-una po, ano po yung first point natin? Yung keys to contentment. Ang una pong point natin is, increase your appreciation and lower your expectations. Then, do not look at the wrong perspective. Yun, be optimistic. And the third, let God be your provider and your strength. Gusto ko pa magtapos sa isang verse. Sabi dito sa Pilipos 4:19, at buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sa mga panahon pong ito na medyo mahirap po ang buhay, diba? So, matuto po tayo na dumepende sa Panginoon sa ating mga pangailangan. At siya po ang ating lapitan, huwag po tayo mawalan ng pag-asa. No? Lagi po tayong lumapit sa Panginoon at narin siya para tulungan tayo. Kaya po, sabi ko nga kanina, napakahalaga po na meron tayong personal relationship kay Lord. Kasi po ito yung magsisilbi nating way para tayo matulungan niya. So, ayun po mga kapatid. Ayun po ang mga salita ng Panginoon sa gabing ito. Nawa po ipagpalain tayo ng Panginoon. Patuloy nating parangalan ng Panginoon sa ating mga buhay. At sama-sama po tayong lumago sa kanyang mga salita. At tayo po'y mananalangin. Samahan niyo po ako sa pananalangin. Panginoon, maraming salamat po Ama sa gabing ito na
natapos namin gawain. Salamat po Lord sa mga salita mo na ginamit po Panginoon si Apostol Pablo para ipaalala sa amin yung how to be content Lord sa buhay na ito Lord, na marami nang ninanasa ang tao Lord, na hindi na natatapos ang paghahangad. Panginoon, ikaw ang magsilbi namin Panginoon kasapatan. Ikaw ang magsilbi namin Panginoon na tulong at gabay Panginoon sa buhay na ito. Sa hirap ng buhay Panginoon, ikaw ang magsilbi namin lakas. Kaya Lord, papasalamat po kami sa mga salita mo. Tuloy mo kami samahan sa aming pang-araw-araw na buhay na may isa pang buhay namin ito. Patuloy Lord, ikaw lang aming maitaas Panginoon. Salamat po at ingatan mo ang bawat isa sa kanya-kanyang mga tirahan, kanya-kanyang lokasyon Panginoon na naroon Panginoon ang mga kapatiran. Ikaw mag-ingat. Salamat po sa gabing ito. Ang ngalan ni Jesus. Amen. Amen. God bless po mga kapatid.